guys, welcome back to the channel. And getting worse guys. Lala na nung compressor bearing. So confirm yan compressor, no? Tinanggal namin tong belt, pinaandar namin. All good. So need repaint na yung bulb cover. Shout again kala ko Erickson for the COP. Yeah. I hope you can hear me. Pero ang agenda natin for today's video is removing my muffler. Straight pipe na tayo guys. Kasi yung dulo walang muffler, tubo lang gaya dati. So yan, painit lang tayo ng makina and then let's go. Dito tayo sa Petron ngayon and damn, splat. So kailangan natin pakamin. Check up na din kung may pako pa ako. Okay naman tong kabila, okay na may tatlo, yun lang. So pahangin tayo. So ayun na mga boss, napahanginan na natin. And so sobrang bababa ka nila. 26 yung isa, isa naman 28 PSI. Sobrang dumi na din ng sasakyan. Need na din i-car wash. Yan yung daming pulisap. May mga nagtatanong, okay daw ba sa Lancer ang naka-scap? Hindi po, hindi namin sinasuggest na mag-scap kayo. Maingay lang tunog para kayo matulin pero mabagal. Parang alang takbo kapag naka-scap sa Lancer mga boss. Sa 4G13 maganda, naka-chambered kayo, chambered muffler. 4G15 and 4G13 ganda ng naka-chambered. Sa naman Lancer kagaya to EFI, maganda naka kayo yung large sa dulo or medium na pipe, yung open. Ganda nung hatak niya pag pag naka-scab ang Lancer mga boss, alang takbo, promise. Hindi kagaya sa Honda. Kaya yun, wag kayo mag-i-scab sa Lancer nyo. Tunog mabilis lang pero ayun nga, aasarin lang kayo ng pag bumira kayo 3 working days. Ganon boss. Kaya na ni Kuya Reste, initirada na. Kasi ito yung kakabit na 2.5 na turbo. Maganda-ganda laban niya. Ayan.
boss, so pinabili ako ni Papi Pat ng not sponsored to Non Pro 2077. Grabe. Hindi ako nag-alak, beer brand lang ampa Anyways, ayun, may anak na pala si Papi Patrick, kay Ishi. Napapanood niya sa mga past video ko. Siya din yung may-ari nung Lancer na blue, baby blue, bubblegum blue, ano may tawag doon. So yan, gatas 2,000, grabe. Dami ng mood sa kotse. Anyways, magiging tatay tsaka car guy. Syempre, nasa ibang stage na siya, which is pagiging tatay. Kaya yan. So okay, na straight pipe na tayo yung auto. Shoutout kay Kuya Resty. Ayan. All goods na. So okay mga boss, ayusin ko lang. Okay na. Natanggal ko na yung pipe. Parang same pa rin naman. Pero actually mas malakas siya pag nire-rep ngayon. Naging bassy yung sounds. Pauwi na tayo ngayon sa Ronnie. Doon na lang ako magpapakarwa siguro. Pero ayan, ito tunog. Mga paps, what's up? Good day. And meron tayong package from Japan. So this is original race na lug nuts in Japan. So ito kasing lug nuts ko ay nasa Ronnie Jude. Makalawang na daw. Ayan. By the way, don't mind the yung dumi ng mugs kasi gagaling ako sa biyahe. Tingnan nyo naman yung mga patay pa na ang tawag doon, bed bugs. Yan. Tapos yan, magpapalit tayo ng lug nuts para all goods na. Okay naman tong mugs ko, malinis naman yan. Yung original paint pa rin. Kaya yan, nakasara ako ni Jude hindi ko daw ayusin tong lug nuts ko, which is medyo naman. So ayun, straight pipe na tayo. Happy New Year. Ayan, kaya yun, palitan natin. And mamaya baka gamitin ko to Christmas party kasi namin. Hindi gagamitin ko, baka manalo kasi ako ng TV tsaka washing machine. Anyways, yeah. So original race lug nuts from Japan. Shoutout dun sa tropa na nagana na itong lug nuts na to. Ayan, it's done guys. Okay, yan, race all black, no? Dapat red pero ayun nga, mas preferred natin yung metal kaysa sa alloy or aluminum. Kasi po yung alloy or aluminum nabebenggong yun. So pagka yun po nasira, gaya nung nangyari kay Jude dati, talagang ginagrinder yung nung ito, tapos nasisira na din yung mugs kasi kailangan tanggalin. So huwag kayong bibili nung fake lug nuts na
aluminum or alloy. Kasi nabebengkong lang po yun. So sobrang init niya, tapos pag tinanggal, ayun, nade-deform. Nawawala actually to. Kaya ayan, metal yan. Sa race na Japan. Ayan, no. Wala na lang nung tropa yung nandito sa harap kasi pinatesting ko sa kanya kung papasok doon sa Corolla. So goods na yan. Yun. So mga ganyan, huwag kayong magpe-fake parts kasi sakit talaga sa ulo. So metal ang bilhin nyo ng mga ganyan. At kung may makikita kayong agaya ng mga ganito na original, mas okay. So hindi ko na pinakita yung process ng pagpapalit niya, mainip lang naman kayo. Pero diba, mas okay na yan kesa dun sa dati. Tapos ayun pala, nagbibuild tayo ng MX. Hindi ko pa tinapon yung gomong. So okay, black interior. So binubuo kasi yung interior is MX, which is MX kasi is all black yun, no? Black yung sidings, black yung matting, black lahat. So yan yung binubuo ko ngayon. Hindi ko pa nakabit guys. Sa GLXI kasi na Lancer, gray lang eh. Yan, sa Evo 4 is black naman. So kailangan na din ito i-black. Ayan yung kanina. So ayan o, sa GLXI is gray yan. Gray. Ayan, gray. Tapos yung matting din is gray, which is ito black na. Yan, sa MX build yan, puro black. Black interior, black dashboard, black yung center console, black lahat. Yan. Naka Evo 4 backseat na tayo, kompleto na yan. Black sidings na Evo 4. So yun. Etong nandito, pininturahan ko lang to guys eh, which is dapat gray to. Sa MX din gray lang yan. So, sa MX yun, eto chrome sa MX. Shoutout kay Kuya Erickson for these parts. Ayan, sobrang sariwa pa niyan. Tapos ito black din to. Doon kasi sa GLXI nga gray din. Ayan, black. Ito na lang naiiwan. And then ito. So anyways, ayan, black na din to. Ayan, black na din siya. Yung step seals ko, left and right, black na din. Ayan na lang. So ito rin naman yung sa MX, gray din, hindi naman black yung ano nila. Pero yeah, that's it. So yan.